Om, Om, Om. Huy! Huy, kaplog! Ano pinagagawa mo dyan? Para ka natutulog na kung ano sinasabi ah. Hoy Bino, baka nakalimutan mo ngayon ang module 3 ni paring Rocha. Ha? Kaya kailangan ko mag-meditate. Hindi ka siguro nagme-meditate, kaya hindi mo alam ano. Ha? Breathing exercises yun. Ganun ba? Ba't ka lang po mag-meditate kung module 3 naman ang pag-uusapan ngayon? Ha? Ano ka ba? Medyo may technical na konti na ano yun, na nakaalaman. So, kailangan nakafocus tayo. Di ba pag nagme-meditate ka, nakafocus kayo? Hoy, kayong dalawa. Teka, ayusin ko buko. Ang kulit nyo, kayong dalawa ha. Buti na lang natunugan ko kayo. Anong focus? Paring Rocha, nag-meditate daw to si Kaplog dahil nga pinaghahandaan yung ano mo, yung module 3 mo. Tama na paring Rocha, di ba? Kailangan medyo nakafocus ka talaga. Bagay, tama rin naman yun. Pero okay, magalala mga kaibon. Teka, didispatch ako muna tong dalawa ha. Makulit eh. Okay, module 3 tayo. Ito yung pinaghahandaan natin. Kaya nga, di ba, naumay na siguro kayo. Paulit-ulit, sitasin, red, orange, yellow, pink. Melanin, black, brown, gray. So quick review tayo ha, quick review. Ito. Wild form ng Rosicolis o nung Alps 1. Melanin, red. Gray, grayish, black. Yan, melanin red tuloy. Cetizen red. Okay, melanin gray. Kung nakikita niyo yung flight feather, melanin black din yan. Of course, yung mata, itim. So, melanin din may kagagawan yan. Okay, malinaw tayo, ha? Wait. Ito, sorry, nagulo. Ito pa pala, review tayo. Ayan. Sa Personatus naman, cetizen red yung beak. Yung mata, black, at saka hood, melanin yan. Of course, yellow, cetizen yan. Grayish, tsaka medyo blackish na nails. Yung feet niya, melanin may kagagawan yan. So, malinaw tayo dyan. Fisher naman tayo. Ayun, wild type form lahat yung pinapakita natin. Quick review lang. Again, red cetizen, red orange, cetizen yung mask. May konting yellowish dito, cetizen yan ha. Black eye, melanin ang may kagagawan. Ayun, yung grayish feet, melanin din yan. Okay? So yun, quick review. Bakit natin inuna yan, di ba? Napag-usapan natin. Kailangan medyo alam niyo wild type 4 para pagpasok kung paano ginagawa yung kulay, 'di ba? Nakita niyo daming green doon. Papaliwanag natin ngayon 'yan. But before anything else, dapat tayo magpasalamat before anything else sa mga nagko-comment. Ating energizer 'to. Ito yung nagmo-motivate sa atin kumbaga. Saysayin natin, mabilis lang para medyo hindi umaba. Ito si Guinevere Caves. Magugulat ka kasi ito, ang hobby niya is about guinea pigs. Nahagilap niya tong ating mga vlog. Naging masugid ng taga-subaybay. At parang kumbaga, ito yung nakaka-relate sa akin dahil curious din to. Pinag-aaralan niya rin yung color genetics ng guinea pigs. Sabi niya, parehas na parehas tayo sir. Ganito sigurong color genetics enthusiast. Lahat gusto iklaro at may basis. Di rin ako kontento na magbigay ng direct answer sa pag-ID. Gusto ko mapaliwanag at lagi binabalikan ko mga parents info. Madalas gumagawa ako ng post para maging aware yung iba kung gaano kahirap mag-ID with basis. At the end, masarap pa rin mag-ID kasi marami ka matututunan as color genetics enthusiast. Laging may naiiwan sa katanungan at sa isipan mo kung bakit nagkakaganon-ganon. Buhay nga naman ng color genetics enthusiast. Mahirap, pero masarap pag-aralan. Lalo na kung may materyales na pwede pag-eksperimentuhan. Ginagawa ito ng mga nagpa-project. Principle versus actual, sabi niya. Okay? Si Guinevere Caves lagi itong nagko-comment at medyo malalim at nakaka-relate tayo sa kanya. At siya nakaka-relate sa atin. Thank you, Guinevere Caves. Si Joel Voces Anyosa. Kaya importante po talaga para sa mga katulad kong baguhan na alamin muna yung mutation ng ibibreed at kung ano nga ba ang MOI. Para ang tanong mo na lang is positive ba or negative. Pero alam ko din na minsan darating ka sa pagkakataon na hindi mo talaga alam ang history ng ibon. Tama to. So wala ang ibang magagawa kundi magbase sa phenotype ng parents at ng anak. Agree kay Joel Voces Anyosa. Kay Pretoria Nest, maganda yung comment niya rito kay Olan. Tungkol naman to sa sa kung bakit yung mga ini-import natin dito, naglalabas ng kung ano-ano. Okay?
Sabi niya, sa mga import na galing Indo sa aqua at orange face, maraming may kargang ino. Kaya magugulat ka na lang, gumagawa ka ng pyesa, nakakapagpalabas ka agad ng visual ino. Meron naman gagawa ng pyesa para sa ibang red eye mutation tulad din ng dun follow at pale follow. Kalaunan, yung mga split sa dun or pale follow na nagawa mo, kargado na pala ng ino. Dahil sa naiparating na mga aqua split orange face, magugulat ka na lang, imbis na dun follow or pale follow ang maglalabasan, ang lumalabas mukhang ino ang phenotype at mauuwi sa kalituhan. Diba? Medyo swak na swak yung sinabi niya. Nangyayari talaga to. Salamat, Ola, ng Pretoriones. Sabi Noel Dragon de los Reyes, thank you, Sir Idol, sa mga sinishare mo sa mag-iibon. Salute. God bless you more. Sabi naman ni Arcon Builder, ito yung tungkol sa pag-ID ng ibon. Ang sabi niya, mas mabuti ito, Idol. Ed Martinez, siguro sir, kung ikaw di mo mapigilan na mag-share ng kaalaman sa amin about sa pag-iibon, kami din lagi inaabangan ng mga discussion nyo na parang maestro ng mga tao sa taimtim na nakikinig. Salamat, Ed Martinez yan, ha. JM Reyes, new follower ako, sir. Galing mo kasi mag-explain, napakalinaw. Pwede po ba tanong ano ang suffusion at bakit nagkakaroon ng suffusion sa ALPS 1? Salamat in advance. Darating tayo dyan, one at a time, sabi ko nga. Thank you, JM Reyes, ha. Via Birds, enjoy your vacation, bro. High salute to your untiring efforts for sharing ideas to us. Keninyu, NhinYHU. Another day, another learning. Ma-share nga ito. Panaynood lang eh. Thank you, Ninyu. Joey Atienza. Regards daw po from Sir Rupert. Keep up the good work, sir. Thank you. Noel Dragon. Ito, naulit ko na, no? Kay Butchoy Santiaguel. Ang solid na naman, Sir Master. Abangers every time. Thank you po. Si Butchoy Santiaguel yan, ano? Ato Stanislao, maraming salamat po sa magandang paliwanag. Aabangan ko po ang susunod nyo pang ipapaliwanag tungkol sa ibon. Ato Stanislao yan, ha. MC ZZL, simula na nakapanood ako ng video mo, Lods, yung ano bang kahalagaan ng pure green. Lagi ko nang inaabangan ng mga video mo. Tamang-tama to sa mga katulad kong baguhan pa lang sa pag-iibon. Salamat sa kaalaman, boss. MC ZZL. Si J.O. Mini Avery, siya yung nagsabi na motivation na dapat itawag. Although sabi niya, Badgerigar breeder siya, pero nag-i-enjoy siya sa panonood ng mga video natin. Salamat, J.O. Mini Avery. Doton Castro Michael, saludo sa inyo, sir. At least may nakukuha pa din kaming info about sa color genetics at foundation. Nakakamiss yung usapang Kaplog, Rocha at Vino. Thank you, Doton. Kaya Jam Mini Avery, pagdating po ng time na pwede na yung ito yung maaring DNA testing ng mixed breed, available na po at an affordable price, wala nang maloloko mga boy karga, sir. Ay, ganun ba 'yon? ENJ's African Lovebirds. Ako, mahaba na, medyo puputulan natin. Sir, medyo lilis ako ng topic. Hindi din po kasi ako mapakali nung isang araw pa. Galing. Sabi niyo po, all parrots shared 99% of DNA. Sa case po ba ng ALPS 1 at ALPS 2, pareho silang may Lutino eh. Paano po kaya nangyari na sa mode of inheritance, yung ALPS 1 po, sex-link recessive yung Lutino niya. At sa ALPS 2 naman, ito yung sinasabi niya sa Fisher, Personata, Lilianae at Nigrigenis, simple recessive o yung autosomal recessive. Tama to. Actually, hindi lang ALPS 1. Sa maraming parrot din ng sex-linked recessive na Lutino. At marami-rami din ang autosomal recessive. Again, hindi ganun kadali ang color genetics. Nababago-bago. Ito, wala pa akong nabasang article bakit ganun. So, ibig sabihin, dalawang chromosome ang may dala ang effect ng Lutino. Sex-linked recessive, tsaka autosomal recessive. Okay. Medyo humaba na ng konti. Gusto lang natin magpasalamat. Dito na tayo ngayon sa Module 3. Paano nga ba nagkakaroon ng kulay green? Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Di ba? Wala namang color green doon sa sinabi ko. Dalawang color pigment, cytosine at melanin. Di ba? Ngayon, bakit nagkakaroon ng color green? May kinalaman. Okay? May kinalaman ng structure ng feather ng ibon. Yung mismong feather ng ibon. May structure yan. Ang structure na may kinalaman kung ba't nagkaka-green, yung tinatawag na spongy zone. Or nakalimutan ko yung tawag ni Dirk doon. Itong spongy zone tawag to ni Terry Martin. Hindi siya color pigment,
feather structure siya, nag-a-absorb at nagre-reflect ng light. Mabilisan lang to, spongy zone. Ayan ha. Kasi ayaw kong tagalan dahil pagka medyo technical maraming medyo baguhan na medyo mahihirapan. Papasimplihin lang natin. Ayan. Ang spongy zone po, parang sponge. Ayan kinuha ko lang tong sponge sa kusina. Parang ganyan ang structure niya. Pagka microscope mo yan, parang ganito na. Ayan, nakita ba? Parang ganyan ang forma niyan. Yan ang spongy zone. Diba? Ngayon, anong kahalagahan yan? Ayun. Tandaan tayo ang kahalagahan ng spongy zone o yung tinatawag na structure ng feather. Mga kaibon, ito yung feather, di ba? Kitaan nyo naman. Yan. Kaya, feather din naman yan, di ba? Yan, puro green. Yung mga feather na may green color, may papel dyan ng spongy zone. Okay, bakit? Bakit? Nahirapan ako palipat-lipat ng Tsaga-tsaga lang Okay, meron tayong simplified diagram ng green feather. Pag-aralan natin itong mabuti. Nasaan ba yung aking panturo? Kahit ito, ballpen na lang siguro. Okay. Sana makita na maayos. Ito, pag sinilip mo sa microscope yung feather at pinaliit mo ng gusto, ito makikita mo. 3 layer. Ito yung first layer, yung may cytosine, yellow. Ayan Ang tawag dyan, cortex. Mabilisan lang. Basta tandaan lalo ng mga baguhan Dilaw, yung unang layer. Ito ang spongy zone, yung second layer. Ang second layer niyan, made up of keratin. Yan ang may kagagawan kung ba't nagkaroon ng green. At yung pinaka-layer na pinaka-gitna niya, yung pinaka-innermost layer niya, nandyan yung melanin black. Okay, medyo latawag dyan. Melanin black. So ulit cytosine cortex, yellow. Ito yung spongy zone, nasa gitna. Melanin black yung nasa pinakagitna niya. Okay? So ngayon, kaibon, yun. Teka lang. Dahan-dahan So ngayon, paano yung pinakita ko kaninang structure ng feather, microscopic structure, paano niya nagagawa ang green? Di ba? Wala nang melanin black yung nandun sa gitna, yung pinaka-innermost layer. Yung pinaka-outermost layer, dilaw na cytosine. Automatic yun na may cytosine, yung pala tinatawag na parang base color ng feather. Lagi siyang may cytosine yellow. Totoo yun sa lahat ng parrots. Ito, papakita ko ulit Ayan, kita ba? Ito. Lahat ng parrots, hindi lang lovebirds. Ang parang base niya, cytosine dito. Pagka may green sa green feather, cytosine yan, yellow. Okay? So, ano ngayon ng papel niyan? Pagka tinamaan ng araw o kahit anong ilaw, yung feather ng ating mga ibon, ang una niyang tatamaan, yung unang cytosine. Ito, sana makita na maayos. Yung cytosine yellow, ayun. Kita ba? Ayos ba? Sensya na, kung hindi ko na wala pa rin ako flip cam pag tinamaan niya ng araw, nagre-reflect yung dilaw. Yellow. Dilaw, tatamaan, di ba? Tuloy-tuloy yung araw. Sana kita na maayos, Tuloy-tuloy yung sikat ng araw. Pag tagos niya dito sa cytosine, nag-reflect nga ng yellow, di ba? Tama siya dito sa spongy zone, yung structure na yan. Yung structure na yan, mga kaibigan, dito nakikreate. Ayun, dito nakikreate ang blue. Tandaan nyo, hindi naman blue yan, Bakit? Bakit kamo? Teka, kailangan makita ito. Sandali lang, Ayun! Tagayin natin. Medyo hahaba ng konti. Ang ilaw o ang light, sunlight, mag-comment. Ito, siguro sa mga malalalim, makakasunod na agad-agad. Sa mga baguhan, mag-comment kayo. Mag-react kayo. Mag-message kayo sa akin dahil talagang kaklaruhin ko to. Ayoko nang hindi to maintindihan dahil napakahalaga nito. Pag naintindihan nyo to, yung susunod na mga color mutation, kung paano maipaliwanag ang lutino, paano maipaliwanag ang blue, paano maipaliwanag ang albino na kombinasyon ng anyway, saka ko na sabihin yun. Nanggaling lahat dito. Kaya please, kaya natin to. Mag-comment lang kayo. Ayan na! Ayan ang spongy zone. Kung medyo malalim to, yung light, actually yung sunlight natin, 'di ba puti lang nakikita natin, pero sa prism 'yon, made up of so many colors yun, yung tinatawag na Roy G. Biv, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Tatama ngayon tong mga iba't ibang kumbaga color wavelength. So, red, orange, yellow, pag tumama yan sa spongy zone, na-absorb niya yan. Okay, na-absorb niya. 'Di ba meron ding blue frequency ang white light. So pag tumama yung blue dito, hindi ang papel ng spongy zone, kita ba?
hindi niya na-absorb, ibinabalik niya, nare-reflect niya sa mata natin. Okay yan, no? Tingnan nyo, na-absorb tong iba-ibang color na to. Pero yung blue, hindi niya na-absorb. Umangat. Okay? Yun yung papel ng spongy zone. Pag angat ng blue light, ito nga sinasabi ko, no? Yung white light kasi, di ba, ulitin ko lang, yung white light, iba't ibang color frequency meron yun, kaya naging puti yun. Roy G. Biv, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. So, ayan na yun. Pero pagdating ng blue, ang si spongy zone, hindi niya pinaporma. Ito, nag-reflect siya. So, anong kalagahan pag nag-reflect siya? Eto na, mga kaibon. Ayan na! Dandarandanda! So, ito. Asensya na. Medyo ayun, nahulog pa yung ano ko. Kasi pag technical, pinipilit ko talagang hindi ma-board kayo, no? So, balik tayo dito. Diba? Ayan, nakita nyo? Nung tumama, yellow. Nag-reflect sa mata natin as yellow. Diba? Nag-reflect sa mata as yellow. Sir, sabi nyo, green ang nakikita sa ibon eh. Bakit yellow lang to? Diba? So, may kulang. Balik tayo dito. Ayun. Yung blue light, nagre-reflect pabalik, hindi pinapapasok ng spongy zone. Ayan, no? So, ano na ang tanong? Matanong ko, ilan na ngayon? Siguro nakasunod na kayo. Ilan na ngayon ang nag-reflect papunta sa mata natin? Di ba yung una? Ito. Ang nag-reflect sa atin nung una, ito si yellow. Di ba? Okay. Sumunod na nag-reflect, etong blue. So, yan ang nag-reflect sa ating mga mata. Blue and yellow. Okay. Makaka-relate na kayong lahat dito. So, ngayon, elementary days natin, mga kaibon. Elementary, high school. Ano experiment ang pinagagawa sa atin ng mga panahon na yun? Watercolor. Diba? Watercolor painting. Natandaan natin lahat yan. Pag pinaghalo ang dilaw at blue sa watercolor, makaka-relate kayo karamihan nito. Maalala nyo yun. Anong kulay ang lumalabas pag pinaghalo, mixing of blue and yellow? Okay, alam na. Hasta labisa tuloy. Abracadabra, meron ka ng green, di ba? Pag tiningnan mo pag nag-experiment ka sa watercolor, blue and yellow, lalabas green. Ganon ang nangyayari. Pag tama ng yellow sa mata natin, nag-reflect pabalik ang blue, naghahalo sa mata natin yan. Ang effect, green ang nakikita natin. Yun! Yun. So, meron ka na ngayong yellow, meron kang blue, pag pinagsama mo, abracadabra, may green ka na. Di ba? Walang pigment na green, wala ring pigment na blue, kasi si blue, dahil sa structural zone yan, hindi yan tubaga totoong kulay. Pero pag reflect sa mata, nag-reflect ang blue sa mata natin, nag-reflect ang yellow sa mata natin, green ang makikita natin. Okay, so naipaliwanag ba? Maayos ba? Pag hindi ganun kaklaro, message lang, clarification lang kagad. So malinaw na parang magic ang green. Diba? Parang, teka, wala pa lang blue, wala ring green. Pero dahil sa structural feather na spongy zone, nagkaroon ng reflection ng blue sa mata. Tapos yung yellow cetacean sa cortex, yung pinaka nasa ibabaw ng feather, abay tumagos lahat din sa mata, nag-reflect din, naging green. Balik-balikan nyo po ito, tapos i-post nyo dun sa mga graphics para maalala nyo. Ang sinasabi ko lang dito, naipaliwanag na natin ang green, na illusion nga lang. Illusion kasi ang nagre-reflect sa mata natin is yung parang blue light na hindi nakatago sa spongy zone, nag-reflect sa mata natin. Yung yellow naman na cetacean, na galing sa cortex, yun ang sabay na nag-reflect sa mata natin. Di ba? Naghalo yan sa mata, naging green. Parang watercolor painting, di ba? Sabi ko nga kanina. So, sabi ko nga, illusion siya, parang magic. Hindi talaga siya color pigment. Di ba? Ngayon, dahil magte 20 minutes na. Sana nakasabay kayo, hindi nyo tinigilan to, sir, paano, ano kinalaman yan? May marami kayong technical na kung anong technical terms dyan, parang medyo nakakalito na ng konti. Kaya kabalikan nyo. Anong papel niyan sa color mutation? Yun!
Module 4, abangan nyo at sasabihin nyo. Kaya pala ang halaga nung binabanggit ng Module 3 kung paano na-produce ang green sa ibon natin. Ang laki pala ng kinalaman sa pagtuklas kung paano ang galawan ng mga mutation. At sisimulan natin yan sa blue mutation at Lutino or Ino mutation. Mag-clarify lang po mga kaibon, wag mahiya. Talagang aalalayan ko kayo dito. Ha? Mapa-veterano man, mapa-baguhan kung gustong mag-message lang para sa atin itong lahat. Hasta la vista!